Dear Tita L, 7 buwan na kami ng girlfriend ko at masaya ang relasyon namin. Medyo nagkalabuan lang nung kami pumunta sa bayan nilang Liblib. Tubong Maynila po ako, Tita L, 28 years old, at tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Marmar. Fiesta sa lugar ng aking girlfriend at inaya niya ako para ma-experience ko naman kung gaano kasaya ang fiesta sa probinsya. Pagdating namin doon sa probinsya nila, akala ko malapit na lang dahil nakita ko na ang landmark ng kanilang bayan. Babiyahe pa pala kami, Tita El, ng 20 kilometers sakay ang jeep na inantay pa namin ng 2 oras. Maalikabok at ang ibang parte ng daan, lubak-lubak pa. 7:00 na ng gabi nang dumating kami. Saktong hapunan at nakahanda na ang native na tinolang manok. Pagkatapos namin kumain, masaya naman ang kwentuhan namin ng mga magulang niya at 2 pa niyang kapatid. Kinabukasan, medyo naiilang lang ako dahil para akong artista doon. Nakatingin sa akin ang ibang tao na para bang ang pogi ko kahit para sa akin saktuhan lang, Tita El. Bispiras ng gabi bago ang fiesta, nakibonding ako sa kanyang mga kababata at sa iba pang mga taga roon. Doon ko naranasan ang saya sa probinsya. At nung malapit na ang hating gabi, isang matandang lasing ang kumausap sa akin at sinabi niyang, "Mag-iingat ka." Kinalabutan po ako, Tita El. Napaisip ako ng, bakit di ba ako safe? Kahit na medyo nahihila na ako sa alak na iniinom ko, biglang nagising ang diwa. Biglang nagising ang diwa ko sa sinabi ng matanda. Isang makatindig balahibo ang kanyang ibinahagi. Sabi niya, ang nanay ng aking girlfriend ay may lahi raw na aswang. At ang kanyang asawa o ang ama ng aking girlfriend ay nayanggaw niya. Ibig sabihin na aswang na rin siya. Nahawa sa pagiging aswang. Mag-ingat daw ako at baka matulad ako sa kanila, Tita El. Dagdag pa ng matanda, isa sa dapat kong iwasan ay ang pag-inom sa kanilang baso. At baka raw may laway o debosyon para maisalin ang dalit. Natapos naman, Tita El, ang fiesta at nakabalik naman ako sa Maynila na buong buo. Pero medyo may pag-alinlangan lang dahil sa narinig ko sa matanda na aking nakainuman. Dahil po sa nangyari, nagtanong ako sa aking girlfriend na wala sa timing. Ayun, inaway ako at gusto na raw niya munang magpalamig. Hindi ko naman po sinasadya na saktan ang kanyang damdamin sa aking sinabi. Mahal na mahal ko po siya, Tita El. Sana mag-reply na po siya sa mga tambak kong messages. Sa akin naman, Tita El, sa panahon ngayon ay hindi ako naniniwala sa ganyan. Kayo po ba? May nakakakilabot bang karanasan lalo na sa aswang? Share nyo naman po. Maraming salamat. Your new listener, Marmar. Marmar! Di ko alam kung paano ka tutulungan kasi
7 months pa lang kayo mag-girlfriend, boyfriend nitong girlfriend mo. Relatively, nasa getting to know you stage pa rin kayo ng inyong newfound relationship. Tapos, nangyari pa nga yung hindi dapat na mangyari. Masakit kasi sa part ng girlfriend mo. I'm sure kahit sa'yo yun ginawa na pinagbintangan ka na aswang yung pamilya mo, syempre ma-hurt siya. Mawawalan siya ng gana. Hindi ba? Sa relasyon yung dalawa. Siguro kung mahal na mahal mo talaga siya, hindi ka susuko sa pagsuyo sa kanya at sa pagsasabi ng sorry. Pero kung naiipon na ang mga messages mo sa kanyang inbox, pati na rin sa messenger, email, at kung ano-ano pang ways kung paano mo siya message, pagpahingahin mo muna. Baka naguguluhan din siya. O baka kinukulam ka na niya. Charing. Char. Pinapabarang ka na pala. Charot. Hindi, pero baka nga kasi gusto lang din niya munang mag-isip. Kaya sinabi niyang magpapalamig muna siya. Buti nga, hindi mo piniloso po. Binuksan mo yung aircon, binigyan mo ng iced tea, mga ganon, di ba? Pero yun nga. Hayaan, siguro, kung if you've done your part, that you've messaged her, nasubukan mo na ba siyang puntahan sa opisina o sa bahay nila dito sa Maynila kung saan siya tumutuloy? Baka naman mas maganda imbis na text yung pupuntahan mo siya para makapag-usap kayo face to face. Kung hindi mo pa nagagawa yon, baka yun yung dapat na next step mong gawin. Pag nagawa mo na yun, ayaw ka pa rin niyang harapin, then give her time. Bigyan mo ng mga kahit 2 linggo para makapagpahinga siya at ikaw rin naman makapagplano ka ng mga next step na kailangan mong gawin. Hindi porket she didn't hear anything from you for the last 2 weeks doesn't mean that you're not planning anything. Hindi ba? So, take that time. Yung break na yon na hinihingi niya o yung ibibigay mo sa kanya na palamig. Kasi sabi niya, gusto niyang magpalamig. Ibigay mo yung oras na yon sa kanya at ikaw naman, pagplanuhin mo kung ano yung mga susunod mong dapat na hakbang kung gusto mo pang magkabalikan kayo. Sabihin mo sa kanya. Dali Baka pag nagkaharap kayo, pwedeng sabihin mo sa kanya na kung ano man ang tawag mo sa kanya, be, han, bibi, babe, ganyan. Sabihin mo sa kanya, inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Yun. Ganon. Nanghihinayang. Nanghihinayang ang puso. Kanta pala. Hindi, pero ang ano nun is, aminin mo na meron kang pagkakamali at mag-apologize ka. At sabihin mong hindi na mauulit and make sure that those are not just words but you mean it. Hindi na talaga mauulit. Pag binigyan ka pa ng isa pang chance, edi okay. Pag hindi, I guess the moral of the story is, huwag kang naniniwala sa matandang lasing. Diba? Yan lang. O paano Marmar? 8:30 na. Baka pagalitan na tayo din ni Dr. Love kasi oras na niya to. Kaya kami po magpapaalam na.